Makikita natin ang isang pamilya na bumibiyahe papunta sa isang bahay ampunan. Ang pangalan ng lalaki ay Hanif. Si Hanif ay isang ulilang lubos dati na lumaki sa isang bahay ampunan, at dahil may sakit ang may-ari ng bahay ampunan kaya't dadalawin nila ito ngayon. Ngunit habang nag-uusap ay bigla silang may nasagasaan, kaya't bumaba ang mag-ama upang tingnan iyon. At nang makita nila na isang uso lang pala iyon kaya't umalis na din sila. Pagkaalis ay ipinakita ang isang batang babae na duguan at walang malay na nakahiga din sa isang hukay. Ilang sandali ay nakarating na sila Hanif sa bahay ampunan at nakita niya ang kanyang mga kababatang lumaki doon na si Anton at Jeffrey. Masaya silang nagkita-kita sa bahay ampunan upang dalawin ang may sakit na si Bandy. May isang babaeng lumaki din doon na ang pangalan ay Rani, at isinama sila nito sa isang kwarto ng bahay ampunan. Samantala ay nagpunta naman sa isang kwartong matagal nang nakasara ang anak na lalaki ni Hanif na si Hockey, at pagkatapos ay nakita siya ni Rani. Sinabi niya kay Hockey na nakatira doon si Mira at umalis ito sa bahay ampunan na nakasama ang batang babae na si Myrnie, at bigla itong bumalik na nagsisisigaw na tila nababaliw at sinabing kinuha ng demonyo si Myrnie. Kaya't inilak nila si Mira sa kwarto at hinanap naman ng lahat si Myrnie. Ngunit paulit-ulit na inuumpog ni Mira ang kanyang ulo upang makalabas kaya't nabasag ang ulo nito, at nang buksan ay nakita nilang patay na ito kaya't mula noon ay hindi na nila binuksan ang pinto, at naniniwala silang lahat na baka inilibing ni Mira si Myrnie sa kagubatan. Natakot si Hockey kaya't ikinwento niya ito sa kanyang ama at inamin sa kanila ni Hanif na si Mira ang nag-alaga sa kanila, at pagpunta ni Hanif sa kanyang kotse ay nakita niya ang tela buhok at bakas ng dugo sa harapan nito, kaya't bumalik ulit sila sa pinangyarihan kung saan ay nakita ni Jeffrey ang isang batang babae sa kabilang hukay. Nakita ni Hanif ang bus ng bahay ampunan kaya't tiningnan niya ang loob nito, kung saan ay nakita niya ang mga muka ng mga bata na duguan at may mga alupihan at mga insekto na tila kinulam ang mga ito. Kaya't agad silang tumawag sa mga pulis ngunit wala namang signal sa lugar na iyon, kaya't dinala nila ang batang babaeng walang malay sa bahay ampunan at nakita ito ni Anton at nalaman din ni Anton ang nangyari sa mga bata sa bus. Upang hindi magpanik ang lahat kaya't si Anton na lang ang bumalik sa bus upang may report ito sa mga pulis. Ngunit pagkapasok ni Anton sa loob ng bus ay nakita niyang mga nakatayo at nakatalikod ang mga bata, at biglang sumara ang pinto ng bus at pagkatapos ay nakita niya ang isang babaeng nakaitim sa labas, at nang matapakan niya ang isang malaking itlog ay naglabasan ang mga insekto sa loob nito at pagkatapos ay inatake siya nito at pinatay. Samantala sa bahay ampunan ay hiniwa ni Lina ang kanyang sariling leeg na tila sinasaniban at kinukulam, at sa kwarto ay nahulugan ng mga alupihan si Eva at pagkatapos ay pinasok ng mga alupihan ang kanyang katawan. Natakot si Jeffrey nang makita niya kanyang asawang si Lina na may malaking hiwa sa leeg nito kaya't agad niyang tinawag sila Hanif, at pagkatapos ay sumuka naman ng dugo si Eva na mayroong mga alupihan, at sinugatan din niya ang kanyang balat upang maalis ang mga gumagapang na mga alupihan sa kanyang kamay. Pagkatapos ay agad nilang isinakay sa kotse si Lina at Eva upang maisugod ang mga ito sa ospital, ngunit habang nasa biyahe ay napansin nila na pabalik-balik lang sila sa isang lugar. Sinabi ni Jeffrey kay Hanif na nangyari na naman ngayon ang nangyari sa kanila noon, kaya't inamin ni Hanif kay Nadia na may 3 batang babae ang namatay nang magkaroon ng sunog noon sa bahay ampunan. At nalaman nila na gumagamit ng black magic si Mira at bilang sakripisyo ay sinunog nito ang mga batang babae. Sinubukan nilang tumakas ngunit hindi sila makaalis sa bahay ampunan, at nang mahuli ni Bandy si Mira ay ikinulong nila ito sa isang kwarto. Inumpog ni Mira ang ulo ng ilang ulit sa pinto upang makalabas, at nang buksan nila ang pinto ay nakita nilang patay na ito, at pagkatapos ay inutusan sila ni Bandy na ilibing nila si Mira sa kwarto. Samantala sa bahay ampunan habang nanonood ng TV si Hockey ay nakita niya ang isang babaeng nakakatakot na lumabas sa ibabaw ng TV. Pagkatapos ay dumating sila Nadia at hinanap nila ang kanilang mga anak upang makaalis na sila doon ngunit hindi nila makita si Hockey. At sa labas ay nakita ni Jeffrey na kumakain ng mga higad si Lina sa damuhan, samantala ay nakita naman ni Nadia ang mga maseselang mga picture ng mga batang babae na itinago ni Bandy sa ilalim ng kama nito. Sinabi ni Nadia kay Hanif na alam mo ang lahat ng ito at inililigtas lang ni Mira ang mga batang iyon kaya pinatay si Mira, at itinago niyo ni Bandy ang lahat ng ito. Pagkatapos ay sinabi ni Hanif na may isang taong naghihiganti, at sa kusina ay inamin ni Siti na pinagbantaan silang lahat ni Bandy at kinuha nito ang 3 mga batang babae at sinunog sa kwarto, at binanlian ni Siti ang kanyang muka upang hindi siya magustuhan ng matanda, at pinalabas ni Bandy na nabaliw at masama si Mira kaya't ikinulong ito nila Hanif, Anton at Jeffrey. Gumamit ng black magic si Mira upang maprotektahan niya ang mga batang babae at upang mapatay niya si Bandy. Pagkatapos ay nagising si Mustika na nasagasaan nila Hanif kanina,
at sinabi nito na kinulam ng isang babae ang mga bata sa bus kaya't tila sinaniban ang mga ito at mga namatay, at dahil naka-headset siya ay hindi niya narinig ang mga spell ng babae, pagkatapos ay nagmadali siyang tumakas ngunit nasagasaan naman siya ng isang kotse. Sinakal ni Hanif si Bandy nang dahil sa galit ngunit pinigilan siya ni Nadia. Nang makita ni Hanif ang pangalan ni Myrnie sa likod ng picture ay sinabi niya na ang nawawalang batang si Myrnie ang naghihiganti sa kanilang lahat, at anak pala ni Mira si Myrnie. At nang makita si Hockey ay agad silang lumabas upang tumakas ngunit nagpakita naman ang isang babaeng nakaitim at ito ay ang mangkukulam na si Myrnie. At nang aatakihin ni Nadia si Myrnie ay pinukpok siya sa ulo ni Ronnie na anak pala ni Myrnie. Nang magising ay narinig ni Nadia na nag-iiyakan sa sakit ang kanyang mga kasama dahil kinukulam ito ni Myrnie. At pagkatapos ay nakita din niya na bumaluktot ang mga daliri ni Jeffrey habang nagkaroon naman ng napakaraming butas sa likod si Eva na mayroong naglalabasang mga insekto. Samantala ay binanlian naman ng mainit na tubig sila City at ang kasama nitong mga caretaker. Nang magpakita si Myrnie ay sinabi nito sa kanila na mamamatay kayong lahat at kagagawan nyo ang lahat ng ito. Sinabi ni Nadia na bakit mo pinatay ang mga bata sa bus, mas mainam nang mawala sila kesa mabuhay sila sa impyernong bahay ampunang ito. Bakit mo idinamay ang mga anak ko na wala namang kinalaman, kasi pinatay ng ama nila ang ina ko. Pagkatapos ay pinamili ni Myrnie si Nadia kung papatayin niya si Hanif o mamamatay ang kanilang mga anak, at pakakawalan ko kayo ng mga anak mo kung magagawa mong patayin ang asawa mo. Hinugot ni Rani ang gulok na nakabaon sa dibdib ni Bandy at pagkatapos ay ibinigay niya ito kay Nadia, ngunit hindi naman kayang patayin ni Nadia si Hanif, at pagkatapos ay biglang lumabas si Hockey at sinaksak nito sa likod si Myrnie, kaya't nang makakuha ng pagkakataon ay agad na tinaga ni Nadia sa leeg si Myrnie kaya't naputol ang ulo nito, ngunit lumakad ang katawan ni Myrnie at ikinabit niya ulit ang kanyang ulo upang muli siyang makaganti kila Hanif. At pagkatapos ay agad siyang hinagisan ni Nadia ng isang kandilang may ritual kaya't nasunog at namatay si Myrnie. Nag-iiyak si Rani nang makita niyang nasusunog ang kanyang ina na mangkukulam, at makikitang habang nasusunog ang bahay ampunan ay isinarado ni Hanif ang pinto, upang pagbayaran ni Bandy ang mga kasalanan na ginawa nito sa mga bata sa bahay ampunan. Kinabukasan ay sinundo na nila City at Nadia si Hockey sa eskwelahan, ngunit pagkasakay nila ay nakita ni Nadia sa side mirror ang isang babaeng nakaitim sa likod ng kotse, ngunit pagbaba niya upang tingnan ang babae ay biglang nawala naman ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.